I wanna be the greatest, but one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Alright mga lods, yun, so iti-test ride ko to ngayon. May pupuntahan kami ni mami. Punta kami SM, bibili ng BGA kasi hindi ako makapag-edit ng video ko. Marami na akong video, hindi ako makapag-edit kasi sira yung BGA namin. Nagiging pink yung monitor ko, masakit sa mata. Ayun, so iti-test ride ko muna to, power pipe na to. Hindi na ako naglagay ng dito, pang audio, dito na lang sa cam, main cam na lang. So right, let's go. Yan o. Tsaka hindi pa to nakataon ng mga lods. Okay. Kung naririnig nyo, no, mas malakas siya compare sa Replica Pro. Ha? Nakano na ba? Yung kangkasan, nakaangkas ka na maayos? Nakaangkas ka na maayos? Nanginginig yung ilaw ko. Tayo natin to. Yung stock na lang. Maingay ba mami? Ha? Maingay ba yung pipe? Sakto lang? Oo. Ano mga lods, narinig nyo? Ha? Oo, parang ganun lang din daw sa Replica Pro. Sa akin, ang pagkakaano ko sa kanya mas maingay siya ng konti. Konting-konti lang. Pero sabi ni mami, parehas lang daw halos. So pwede siyang i-daily. Yun nga lang. Ano ba yan? O, iba na to. Hindi ko nakita. Hindi mo nakita? Bago na yan. Ang ano na ito, pagkakaiba lang na ito, naka 51mm na to, na elbow. Hindi na siya 38. Traffic mga lods. Wrong choice ba ako ng kung saan ako nag-start? Hindi ko na to ni-reach yun. Tono to dun sa Replica Pro na 38mm, pero mukhang okay naman siya. Kung naririnig nyo yung pipe, para siyang may backtone. Kapag binabalik mo yung silinyador or binibitawan mo yung silinyador, may backtone siyang naririnig. Siguro, tingin ko lang dahil dun sa kanyang fiber na hindi masyadong siksik. So mayroong sinisiksikan yung hangin, kaya nagkakaroon siya ng backtone. Ano, lalo pag mabilis mga lods, meron siyang backtone. Mabilis tapos bigla kang magmi-minor, may backtone siya. Goods naman siya mga lods. Hindi nga siya kaingayan. Ewan ko lang pagka narektahan la. Kasi di pa natin ito matitest ng rektahan. Mukha nga medyo maingay siya compare sa Replica. Tsaka may power mga lods. Na mararamdaman mo yung power. Ayun o, meron siyang backtone. Ano, no offense mga lods sa mga gumagamit nito. Pero yung backtone niya parang parang same siya dun sa mga nakakalkal pipe na tricycle. No offense ha. Yun kasi yung naririnig ko yung lupit na ito dito. Iba talaga ang power mga lods ng naka 51mm compare sa 38mm lang. Kaya ginusto ko ring magkaroon ulit ng 51mm bukod dun sa 38. Kasi iba yung power ng 51. Kumbaga parang mas nakakahinga ng maluwag yung makina mo. Hindi siya sakal kumbaga. Kung naka racing ECU ka naman, wala kang problemahin kahit mag 51mm ka. Kagaya sa akin, naka racing ECU ako. Pwede ko tong i-tune kahit na anong tambutso na isasalpak ko, pwede. Kaya hindi ko rin binibitawan yung racing ECU ko Minsan nga napagdidiskitahan ko na gusto ko ibenta pero pinipigilan ko lang kasi kailangan ko naman talaga siya. Kung naririnig nyo yung pipe, kaya yung tunog niya. Siguro ang ko dito, magiging plano ko dito is pag naubos na yung fiber niya, ipapa-refiber ko na lang, ipapa-ayos ko. Tapos papapalitan ko yung screen ng stainless. Kasi isa yun sa napansin ko na hindi stainless yung screen na ginamit. Tapos yung fiber mat na sabihin ko na lang na hindi ganun kaganda yung fiber na ginamit. Kasi yun naman talaga yung nakita ko. Alam naman na ni Boss June at sinabi ko sa kanya na ganun nga yung fiber na ginamit dito. Nagsuggest na rin ako sa kanya na mas maganda kung gumamit sila ng fiber na kulay puti. Yung ginagamit talaga ng mga nagkakalkal ng pipe kasi mas maganda yon. Iba talaga yung power ng Pansin mo kasi yung Replica Pro na 38mm hindi siya ganito humatak. Mas mahatak pa rin ng naka 51mm. Kaya nga parang napagdidiskitahan ko yung Replica Pro na gawin kong 51mm Ipaparikalkal ko tapos gagawin ko ang 51mm. Hindi ko lang alam sa rektahan to. Hindi ko pa matitest ngayon kasi alam nyo naman dito sa lugar ko
masyadong traffic. Bira lang ako makakit ng bundok sa Marilake, doon makakapag-test ako doon. Kagaya nung ginawa ko doon sa Replica Pro. Ayun o. Pag binira mo, hiyaw siya. Hindi masakit sa tenga yung tunog. Maganda pa rin. Ang napansin ko lang at hindi ko masyadong nagustuhan yung backtone talaga. Pero naman, tolerable naman yung backtone. Masanay lang ako dun sa walang ganong backtone. Dahil nga siguro dun sa hindi masyadong siksik yung fiber niya. Kung magtatanong kayo sa decibel nito, decibel reading, wala pa ako may sasagot sa inyo mga lods kasi wala naman tayong decibel meter. So, nagbe-base lang ako sa pandinig ko. Hindi naman metro yung pandinig natin, magkakaiba tayo ng pandinig. Yung iba maingay na sa pandinig pero sa'yo hindi pa. Kaya mas maganda pa rin kung gusto nyo makasiguro. Kung may decibel meter kayo, pwede nyo akong kontakin at i-decibel meter natin to kung pasado ba. Para sa akin okay naman halos pares lang dun sa Replica Pro. May konting pagkakaiba lang. Traffic hindi tayo makabira. Lapit na tayo sa SM. So ayun lang muna yung maibibigay kong feedback sa inyo sa 5 na to. Goods naman, yun lang. Nasabi ko na yung mga dislike ko dito sa na to, 5 na to. Maganda rin naman talaga. Tsaka napaka-compact nya, napaka-forma nya tignan sa motor. So walang problema sa forma. Ayun tignan nyo, mag-echo dito. Ito yung maririnig yung tunog. Dahil nandito tayo sa kulob. Mas malakas nga siya compare sa Replica. Pero tolerable naman. So mas gaganda yung tunog nito mga lods pagka pinare-fiber to. Tapos siniksik ng fiber talaga, hindi mat yung ilalagay, fiber mat. Mas maganda yung tunog. Dito pa lang okay na medyo maganda na yung tunog Pag yan ayos ng fiber na siksik talaga, ganda tunog niyan. So hanggang dito na lang muna. Bibigyan ko na lang ulit kayo ng another feedback pagka limbawa mang na-ride ko to. So hanggang dito na lang. Ride safe sila. Peace.